Ang mga tauhan sa El Filibusterismo. Ako si Simon. Ako ang dating Crisostomo Ibarra na nagpapanggap na isang mag-aalahas na mayaman, kilala bilang tagapayo ng Kapitan General at kapanalig ng mayayaman at mga taong kabilang sa pamahalaan. Kilala ako sa pagsusuot ng salaming dekulay at nagtataglay ng makapal na balbas upang itago ang aking tunay na katauhan. Gusto mo bang malaman ang aking mga lihim sa buhay? Ako si Basilio. Ako ang anak ni Sisa na inampon ni Kapitan Tiago at pinag-aral ng medisina. Sa aking pag-aaral ay itinuring akong isang magaling na estudyante ng aking mga guro at kaklase. Marami ang nakaalam na kasintahan ko rin ang aking kababatang si Huli. Minsan ay hinikayat ako ni Simon na sumama sa isinasagawa niyang balak. Nais mo bang malaman ang naging tugon ko sa kanyang panghihikayat? Ako si Ben Zaib. Ako ay kilalang periodista sa isang pahayagan na madalas hingian ng payo at opinyon ng ilang pinuno ng pamahalaan. Sumulat ako ng mga balita tungkol sa bayan, nariyan ang pagtatanghal sa perya, ang palabas ng mga dayuhang mananayaw at ang usapin tungkol sa paaralan. Isa sa pinagbuhusan ko ng aking labis na galing ay ang nakagigimbal na planong karahasan laban sa matataas na pinuno ng bayan. Alam mo ba ang kinahinatnan ng aking isinulat na balita? Ako si Don Custodio. Ako ay dating mahirap na naging mayaman sa tulong ng aking asawa at dahil na rin sa taglay kong likas na kahusayan. Kilala ako bilang mahusay na mananalumpati at marami na rin ang posisyon na hinawakan sa pamahalaan. Itinuturing ko ang aking sarili bilang ama ng mga Indio kaya nang hingiin ang aking pagpapasya tungkol sa nais ng kabataang estudyante na magtayo ng paaralan, kaagad ko itong tinanggap. Gusto mo bang malaman ang naging pasya ko tungkol sa kahilingan ng mga estudyante? Ako si Ginoong Pasta. Ako ang kinikilalang tagapayo ng mga praile sa mga suliranin tungkol sa batas. Isang issue tungkol sa kahilingan ng kabataan na magpatayo ng paaralan ang nakarating sa akin at kasunod nito ang pakiusap ng isang estudyanteng sang-ayunan ang kanilang kahilingan. Alam mo ba ang naging sagot ko sa kahilingang ito? Ako si Isagani. Kilala ako bilang isang makata at estudyante sa Ateneo Municipal. Ako rin ay isa sa mga naghahangad ng pagbabago sa pamamalakad sa nasabing paaralan. Ako ang kasintahan ni Paulita Gomez. Nang makarating sa akin ng isang planong maaaring ikasawi ng buhay ng aking kasintahan, gumawa ako ng hakbang upang siya ay iligtas sa kapahamakan. Nais mo bang malaman ang ginawa ko upang mailigtas ang aking kasintahan? Ako si Juanito Pelaez. Ako ang estudyanteng kinagigiliwan ng mga propesor kahit na madalas akong hindi pumapasok at kakaunti lamang ang nalalaman sa klase. Ang pamilya ko ay kabilang sa kilalang angkan na may dugong Espanyol. Kaagaw ko si Isagani sa pagmamahal ni Paulita Gomez. Interesado ka bang malaman kung sino sa aming dalawa ang piniling mahalin ni Paulita Gomez? Ako si Hermana Penchang. Ako ang matandang babaeng deboto na pinaglilingkuran ni Huli. Natuklasan ko na ang dalagang ito ay kulang sa kaalaman tungkol sa relihiyon. Gusto mo bang malaman kung paano ko siya tinuruan? Ako si Huli. Ako ang kababata at babaeng minamahal ni Basilio. Kapatid ko si Tano, ama ko si Kabesang Tales at lolo ko si Tandang Selo. Ako ay nagsilbi bilang katulong ni Hermana Penchang. Sa labis na pagmamahal ko sa aking kasintahan ay humingi ako ng tulong sa isang kilalang tao sa aming bayan. Nasasabi ka bang malaman kung ano ang nangyari sa akin? Ako si Kabesang Tales. Ako si Telesforo. Iyan ang totoo kong pangalan. Anak ko ni Tandang Selo at ako ay napiling kabesa ng aming lugar. Ang aking mga anak ay sina Tano at Huli. Nagkaroon ako ng suliranin dahil sa panggigipit ng mga pinuno ng aming bayan. Sa dakong huli ay nagpasya akong sumama sa mga tulisan. Gusto mo bang malaman kung ano ang naging bansag sa akin? Ako ang Kapitan General. Ako ang pinakamataas na pinuno sa Pilipinas at tinatawag na ang kaniyang kataas-taasan. Ako ay mahilig sa pangangaso. Naging kaibigan ko ang isang mangangalakal ng alahas at madalas na ang taong ito ang hinihingian ko ng payo tungkol sa ilang bagay na may kinalaman sa bayan. Interesado ka bang matuklasan kung bakit ko naging kaibigan ang mangangalakal na ito?
Ako si Kapitan Tiago. Ako ang ama ni Maria Clara na pumasok na mongha sa kumbento ng Santa Clara. Pinag-aral ko rin ng medisina si Basilio kahit na noong una ay nais kong mag-aral siya ng abogasya. Ako ay nagunom sa masamang bisyo dahil sa maraming kadahilanan. Nais mo bang malaman kung ano ang nangyari sa akin? Ako si Padre Camora. Ako ang paring mukhang artilyero. Ako ang nagsabing tamad ang mga Pilipino dahil hindi sila umiinom ng serbesa. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nawiwili ako sa pamamasyal sa pista ng Quiapo? Ako si Padre Florentino. Ako ang paring sekular na tiyuhin ni Isagani. Isa ako sa mga taong tinanggihan ng mga ngalakal ng alahas nang humingi ako ng tulong, ngunit sa dakong huli ay binigyan ko pa rin siya ng tulong. Interesado ka bang malaman kung paano ko tinulungan ang mga ngalakal ng alahas? Ako si Padre Irene. Ako ang paring kanonigo na kilala sa aking ahit at mamula-mulang mukha. Ako ay panig sa pagkakaroon ng paaralang magtuturo ng wikang Espanyol sa mamamayang katutubo. Naging kaibigan at kumpesor ako ni Kapitan Tiago. Nais mo bang malaman kung paano ko inasikaso ang kanyang lamay? Ako si Padre Fernandez. Ako ang paring Dominico na may malayang paninindigan. Isa ako sa mga taong nasa Los Baños upang pag-usapan ng tungkol sa balak na paaralan ng kabataan. Nais mo bang malaman kung ano ang naging desisyon tungkol dito? Ako si Padre Milon. Ako ang batang paring Dominico na nagtuturo sa San Juan de Letran. Ako ay itinuturing na magaling sa pagtuturo ng pisika, bagamat marami ang nagsasabing mababa ang pagtingin ko sa mga estudyanteng Indio. Gusto mo bang mapatunayan kung may katotohanan nga ang bintang na mababa ang pagtingin ko sa mga estudyanteng Indio? Ako si Mr. Leeds. Ako ang misteryosong Amerikano na nagtatanghal sa perya sa Quiapo. Ang pagtatanghal na ito ay labis na ikinagulat ng mga kilalang tao na bumisita at nanood sa aking pagtatanghal. Nais mo bang malaman kung bakit natakot ang ilang manonood sa aking pagtatanghal? Ako si Paulita Gomez. Ako ang pamangkin ni Doña Victorina at kasintahan ni Isagani na dahil sa pag-aalala sa maaaring maging buhay ko sa mga darating na panahon ay napilitang magpakasal sa isang mayamang binata na kilala sa pangalang Juanito Pelaez. Gusto mo bang malaman ang nangyari sa aking kasal? Ako si Placido Penitente. Ako ang estudyanteng mula sa Batangas. Kilala ako sa aking galing sa pakikipagdebate at pagsasalita ng wikang Latin. Nag-aaral ako sa Universidad ng Santo Tomas, ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay nawalan ako ng interes sa pag-aaral. Sa dakong huli ay bumalik din ang aking interes sa pag-aaral. Alam mo ba ang dahilan ng tila pagbalik ng aking interes sa pag-aaral? Ako si Quiroga. Ako ang mga ngalakal na Chino na nagnanais na magpatayo ng konsulado ng bansang China sa Pilipinas. Nakahiligan ko ang pagpibigay ng mga bagay-bagay sa mga kilalang pinuno ng pamahalaan upang maitakuyod ang aking layunin at maprotektahan ang sarili kong interes lalo na sa kalakalan. Nagkaroon ako ng suliranin sa pananalapi dahil sa aking nakaugaliang pagbibigay ng mga bagay-bagay sa mga pinuno ng pamahalaan. Isang tao ang nagbigay sa akin ng payo upang malutas ang suliraning ito. Gusto mo bang makilala ang taong ito? Ako si Tandang Selo. Ako ang ama ni Cabezang Tales at nuno ni Natano at Huli. Ako rin ang matandang pansamantalang kumupkop kay Basilio noong ito ay bata pa. Maraming trahedya ang dumating sa aming pamilya. Isa na rito ang pagdukot ng mga tulisan sa aking anak na nagbunga ng marami pang mga suliranin sa aming pamilya. Sa dakong huli, ang mga suliraning ito ay naging sanhi ng isang kasawiang dumapo sa aking buhay. Nais mo bang malaman kung ano ang mga kasawiang ito? Ako ang mataas na kawani. Ako ang Espanyol na tumututol sa mga hindi makatarungang desisyon ng Kapitan General tulad ng pagpapanatili kay Basilio sa piitan kahit na walang sapat na ebidensyang magdadawit dito sa mga natagpuang paskin. Gusto mo bang malaman kung ano ang aking kinahinatnan? Ako si Sinong.
Ako ang kutserong ang pamaskong natanggap ay ang pambubugbog ng Gwardiya Sibil. Gusto mo bang malaman ang iba ko pang kasawian sa buhay? Ako si Sandoval. Ako ay estudyante sa isang universidad sa Maynila. Kasama ako sa mga nagpasimula ng samahang nagbabalak na magtayo ng paaralang magtuturo ng wikang Espanyol sa mga katutubong estudyante. Sa pagsali ko sa samahang ito ay nagkaroon ako ng karanasang hindi malilimutan habang ako ay nabubuhay. Nais mo bang malaman ang naging karanasan ko? Ako si Tadeo. Ako ay estudyante sa isang universidad sa Maynila na kilala dahil sa hilig kong pumasok sa paaralan para lamang alamin kung walang pasok. Dahil sa aking pag-uugali ay kakaunti lamang ang aking natututuhang leksyon sa paaralan, ngunit himalang nakapapasa ako sa mga asignatura ng aking kurso. Gusto mo bang matuklasan ang sikreto ng aking pagpasa? Ako si Hermana Bali. Ako ang matandang babae na nagpayo kay Huli na humingi ng tulong sa isang kawani upang mapalaya si Basilio. Alam mo ba kung saan kami itinuro ng taong siyang maimpluwensyang makapagpapalaya sa binata? Ang iba pang mga tauhan. Ako si Doña Victorina. Ako ay isang babaeng Indio na nakapag-asawa ng pilay at bungal na Espanyol. Dahil ang napangasawa ko ay mula sa Espanya, itinuturing ko rin ang aking sarili na may lahing Espanyol. Nais ko ring makapag-asawa ng mayaman at may lahing dayuhan ng aking magandang pamangking babae. Nito lamang mga huling panahon ay nahilig ako sa paglalakbay sa iba't ibang lugar sa bayan. Nasasabi ka bang malaman ang layunin ko sa aking paglalakbay? Ako si Kapitan Basilio. Ako ay isang mayamang mamamayan ng San Diego. Mahilig ako sa mga alahas. Ang pagkahilig ko sa alahas ang nag-udyok sa akin upang tingnan ang mga ibinebentang alahas ng isang mangangalakal. Interesado ka bang malaman ang alahas na binili ko sa mangangalakal na ito? Ako si Makaraig. Ako ang mayamang estudyante na ipinagamit ang sariling tahanan para sa pagpupulong ng mga estudyanteng humihingi ng pagbabago sa paaralan. Ako ay naging masigasig sa pakikipaglaban upang maitatag ang isang paaralan para sa pag-aaral ng wikang Espanyol. Alam mo ba ang nangyari sa akin? Ako si Padre Salvi. Ako ang paring Pransiskano na may nakatatakot na boses. Ako rin ang kumpisor ni Maria Clara sa Beaterio ng Santa Clara. Nakahiligan kong manood ng mga pagtatanghal bilang libangan. Sa panonood ko ng pagtatanghal sa isang perya ay labis ang aking naging takot. Gusto mo bang matuklasan ang sanhi ng pagkatakot ko sa palabas na iyon? Ako si Padre Sibila. Ako ang paring Dominico at vice-rektor ng isang universidad. Ako ay tutol sa plano ng mga estudyante na magkaroon ng paaralang magtuturo ng wikang Espanyol sa mga estudyanteng Indio. Interesado ka bang malaman ang sanhi ng pagtutol ko sa planong iyon ng mga estudyante? Ako si Tano. Ako ang anak ni Cabezang Tales. Dahil sa kahirapan ay napilitan akong magsilbi bilang Gwardiya Sibil. Habang kami ng aking mga kasama at ng mga bilanggo ay naglalakad, nakasagupa namin ang isang pangkat ng mga rebelde. May mga rebeldeng nasawi at may ilan din akong kasamahang nasugatan. Sa pakikipaglaban namin sa mga rebelde, isang nakalulungkot na trahedya sa aking buhay ang aking natuklasan. Interesado ka bang malaman ang trahedyang iyon? Ako si Timoteo Pelaez. Ako ang ama ni Juanito Pelaez. Isa akong mangangalakal na labis ang taglay na galit sa isang Chino na aking kakumpetensya sa negosyo. Marami akong nabiling ari-arian at isa na rito ang tahanan sa Binondo na dating pag-aari ni Kapitan Tiago. Kaya ko naisipang bilhin ng tahanang ito ay plano kong dito isagawa ang isang maringal na pagdiriwang. Nais mo bang malaman kung anong pagdiriwang ang plano kong isagawa rito?